Hi everyone, our Bible verse for today is all about 2 Timothy chapter 1. Sabi dito, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Sa Tagalog, sinasabi dito na sikapin mo maging katulad ang kalugod-lugod na sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit ng salita. So, ito yung kapag nagbabasa ka ng Bible, dapat sa pamamagitan ng pag-share ng Bible, dapat tama yung nasa-share natin, a word of truth. Ito, sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Yung unang panahon kasi, may kinalaman to sa pag may nilalagari ka, halangan diretsyon. Halimbawa, isang stone cutter ka. Pag pinutol mo yung bato, dapat precise. Dapat with precision. Kaya pag translate mo yan sa panahon natin ngayon, parang siyang surgical precision. Yung mga surgeons, hindi dapat mali ang pagkat nila. Dapat kapag surgically precise. Tamang-tama. Kasi mamaya may matamaan na ugat, magdudugo yun, at mahirap isara yun. So, yung surgical precisions, parang ganun. Kapag nag-interpret ka ng Bible, dapat merong precision. Inuunawa mo mabuti. Iniingatan mo mabuti. Maingat ka sa pag-interpret ng Bible. So, ito yung payo at utos ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat ginagawa rin natin ngayon. So, yung teaching natin for today, exegesis guards ours against eisegesis. Ano yung pinagkaiba ng exegesis at eisegesis? Yung exegesis dapat natin ginagawa. Yung eisegesis, ito yung dapat hindi natin ginagawa. Ano pinagkaiba? So, example yung Bible. Ang Biblia, meron yung sariling katuruan. Meron yung sariling tinuturo. Kapag exegesis, kinukuha mo yung katuruan. Kinukuha mo yung sinasabi ng Biblia at yung pinapaliwanag mo. Ibig sabihin, yung katuruan, kinukuha mo at pinaniniwalaan mo at yung isa sa buhay mo. Kaya dapat, tama yung pagkuha mo to lead out of the Bible. Inilalabas mo mula sa Biblia kung ano yung tinuturo ng Biblia. That is exegesis. Now, yung eisegesis, ito yung nasa isip mo, opinion mo, mga personal na nasa emotion mo, yung sa thoughts mo, nilalagay mo sa Bible na akala mo, yun ang tinuturo ng Bible at yun ang pinapaniwalaan mo. At yun yung sinasabuhay. Yun po yung mali. Pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi natin pinapasok yung sarili natin pakahulugan sa Bible. Sa halip, kinakuha natin yung pakahulugan ng Biblia. Yun yung pinaniniwalaan natin. At yun ang isinasabuhay natin. So, sa example, sa mag-asawa, kaya lagi nag-aaway mag-asawa kasi eisegesis yung ina-apply nila. Bakit? Halimbawa, si Mr. umuwi siya, pagod ako. Minsan, ini-interpret na ng asawang babae na, naku, hindi mo na ako mahal or wala ka ng time sa akin. Maraming interpretation agad. Pero ang sinasabi lang ng Mr., simple lang, pagod lang ako, I want to rest. Pag nakapahinga na ako, saka tayo mag-usap, saka tayo mag-date, saka tayo maglamihan. Pero minsan, yung babaeng asawa, ang interpretation niya, ngayon ko lang dumating, wala ka ng time sa akin, hindi mo na ako mahal. So, eisegesis yun. Pinibigyan mo ng pakahulugan yung sinabi ng mister mo na hindi naman yung pakahulugan ng mister. Ganun din naman sa mga asawang babae. Minsan, pag sinabi ng asawang babae, sige, lumabas ka, gawin mo yung gusto ko. So, Mr. Juan, ang interpretation niya doon, permission. Pwede ko na palang gawin lahat ng mga gawin. Lalabas ako, mag-iinom ako, magbabarkada ako. So, pag yun ang interpretation mo, is-suggest yun. Kasi hindi naman yung pakahulugan niya. Ang pakahulugan niya, frustrated ako, huwag kang lumabas at huwag mong gawin yung mga dapat mong gawin. Magstay ka lang sa bahay. I need your attention.
So, kapag binibigyan natin ng sarili ng pakahulugan, yung interpretation ng sinasabi ng partner mo or asawa mo, nagkakaroon ng maraming away. Jesus yung na-apply sa buhay. Pero, kapag inuha mo yung sinasabi niya, ano yung pakahulugan na sinasabi niya, yun ay Jesus. Kinukuha mo yung pakahulugan niya at yun ang iintindihin mo at yun ang gagawin mong basihan ng desisyon mo. Jesus, hindi natin nilalagay sarili natin interpretation sa Bible. At yung sarili natin pakahulugan na sariling pananiwala natin. Ang exegesis guides us to what the Bible teaches. Kapag tama yung exegesis natin, ito yung paraan ng pag-aaral na inuunawa mo sino nagsulat, sino sinulatan sa Bible, like Corinthians, si Paul nagsulat, yung mga taga-Corinto yung sinulatan niya. Pag Timothy yan, si Paul nagsulat, si Timothy yung nagsulat, may usapan sila. May pinag-usapan sila. So, kailangan mo maunawan sino nagsulat, sino yung sinulatan, anong konteksto, ano yung nangyari, anong problema, ano yung sinasolve nila, ano yung intention ni Paul, kung bakit niya sinulat para kay Timoteo. So, kapag alam natin yung mga bagay na yun, alam natin yung kultura, alam nangyayari sa panahon na yun, mas ginagabayan tayo na to ng exegesis natin para malaman natin ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia. Now, ngayon kapag bumuklat ka at sinabi, at example, yung Titus, diba? Or Book of Revelation, pag buklat mo, may binasa ka, talata, in-apply mo kagad sa panahon natin ngayon, mapupuno ka ng takot pa nga ba? Kasi, kailangan unawaan mo muna sino nagsulat, sino sinulatan ng Book of Revelation at paano naintindihan yun. Ano yung nangyayari ng panahon na yun. So, exegesis, ginagabayan tayo nito para malaman natin ano ba talaga nangyari sa Bible, ano yung pinag-uusapan nila doon, at malalaman natin ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia. So, yung pagbasa natin ng isang usapan sa Biblia, usapan ni Jesus Christ sa mga disciples, tapos bigla ka na lang tatalon sa panahon natin ngayon, ang sasabihin na, ito sinabi ni Kristo sa akin. No. Wait, hindi tayo kausap ni Jesus data, yung mga disciples, yung kausap niya. Unawain muna. Diba? Exegesis leads us to right teaching and right application. So, kapag inunawa natin yung Biblia, inilam natin yung kultura, meron naman tayong internet, diba? Or ChatGPT, magkailangan lang natin maging careful sa pag-research. Kasi minsan yung ChatGPT, hindi rin, tama, diba? So, pero, andun yung kailangan alamin mo yung kultura, nangyayari sa panahon nila. Ganun. So, napaka-importante na kukunin mo kung ano yung kaalaman sa Bible. Hindi i-input mo yung sarili mong kaalaman sa Bible. So, dapat tama yung pag-aaral ng Biblia. Makukuha natin yung tamang katuruan nun. Mula sa tamang katuruan, magkakaroon tayo ng tamang pamumuhay. At napakahalaga ng exegesis. Kapag nagbabasa tayo ng Bible, iniisip natin sino nagsulat nito, sino sinulatan, ano yung tinuturo nito sa original na bumasa. At papaano ito may isa sa buhay sa panahon natin ngayon. Study the Word prayerfully. Yung Biblia po, ultimately, ang author ng Biblia ay ang Diyos. Ang Santong Espiritu ang nagpudyok sa mga propeta, sa mga apostol, kung ano isusulat nila. At yan po ang naging Biblia natin ngayon. So ultimately, yes, totoo na si Apostol Paul ang nagsulat ng pinakamaraming sulat sa New Testament. Pero, ang author, ang ultimate author ay ang Diyos. Ang banal na Espiritu na ginamit si Apostol Pablo. Kaya, ngayon tayo na bumabasa ng Biblia, diba? Isipin natin, yung Santong Espiritu ang nag-udyok kay Jeremiah para maisulat yon. At sa Santong Espiritu din tayo hihingi ng tulong para maunawaan natin yung sinasabi ng Biblia. We study the Word, the Bible, prayerfully. Humingi tayo ng gabay na maintindihan natin ng mga talata. Lord, hingin ko po yung gabay nyo. Maintindihan ko kung ano yung sinasabi ng Bible. Seek to understand kung ano yung sinasabi. Yung ano ba yung katuruan out of the Bible papunta sa atin. Hindi na sa isip mo papunta sa Bible. Exegetically. Now, paano natin gagawin yon? Pag nagbabasa ka ng Bible, prayerfully, hingi tayo ng guidance na Lord. Hope you understand. Thank you everyone and God bless.